Hello guys, I just got home again. Of course, alam nga naman nasa work pa ako. Kidding aside, ano na kasi sabihin ko? Just got home from work. Pero, nag-stop muna ako dun sa Osave to buy some hash browns, fries, and other stuff. Puro potatoes, di ba? Galing. Then, ayan. Nakauwi na ako. Nandito nga ako sa bahay na. Then, ayan. Isa sa mga imamarites ko today is yung about dun sa isang patient. Hindi ko siya pasyente, but dahil nga dalawa na lang kaming duty by 5 p.m. to 6 p.m. So, parang napunta na rin siya sa amin. Concern niya is gusto daw niya mag-promissory note dun sa bill niya. But ang dami niya ng guarantee letter or medical assistance from government. Mabot na ata ng 130,000. So, yung bill pa niya is nasa more or less 100,000 pa ata. Then, mayroon pa siyang pay to clinic sa isang doktor. Then, ayun, pinipilit niya na mag-promissory note daw siya. Nagagalit na sila. Irate na talaga yung tatlong relative nung pasyente. Then, parang nagde-demand sila na dapat paalisin niyo na kami ngayon. Dapat ipag-promissory note niyo na kami. But, hindi kasi ganun kadali yun, ate ko. Meron kaming process or like, subject for approval pa yung ganung subject for approval pa yung kung magpo-promissory note sila. First, i-inform namin yung supervisor, but yung supervisor nga namin hanggang 4 p.m. lang. Kasi duty nila ng tatlo naming senior is 7 a.m. to 4 p.m. Then, yung dalawa is 8 a.m. to 5 p.m. Then, kaming dalawa is 9 a.m. to 6 p.m. So, ayun. Wala na yung supervisor namin by 5:30ish. By that time, kasi 4 p.m. nag-out yung supervisor namin eh. Kasi yun yung time ng out talaga nila. And yun yung time ng end ng duty talaga. So, ayun, umuwi na. And nagde-demand sila na dapat pauwi niyo na kami ngayon, dapat ganito. Kasi kung hindi kami pagpapromissory noon ngayon at umabot pa sila kinabukasan, hindi na nila babayaran yung para bukas na pag-stay in nila sa room, which is not okay. And habang noong una kasi kinausap yun nung kasama ko. Then, ayun, parang initan nga sila dahil nga hindi nga kasi pwedeng i-promissory note lahat, especially may guarantee letter, medical assistance na silang nakuhang nasa 140,000 I think. So ayun, hindi pwede, and meron pa silang pito clinic sa isang doktor na dapat ma-clearance muna siya sa lahat ng doktor, clear siya sa lahat ng doctors niya, na settle na siya sa mga professional fee ng doctors bago namin i-endorse dun sa supervisor namin na magpo-promissory note nga siya sa hospital. So, ayun. Ang sinasabi ng relative is, huwag yung problemahin yung professional fee ni doc. Kasi babayaran naman namin yun. Eh, hindi nga kasi ganun, ate ko. Kailangan mo na ng clearance from doctors or yung sa secretary or dun sa resident doctor na
settle, pinag setelan, basta, ah, kung saan sila nagsettle. I don't know how to phrase that thing. So, yun. They need to settle first their, the doctor's professional fees before the hospital bill. Because we need their clearance first before giving their final bill. Kasi nga, kung hindi, ate ko, kaming biller ang mag-cover nung professional fee na yun. What if yung professional fee na Beto Clinic na yun is 50,000? So, yung nagbibill or kami ang magko-cover ng 50,000 na yun, ate ko, saan naman kami kukuha ng 50,000? Nag-work lang naman kami ng matiwasay naman ng ano ay. Tsaka hindi naman ganun kalaki yung sweldo din namin. So, super big loss ang 50,000 if yun yung professional fee tapos hindi sila nakapagbayad tapos piniin na namin agad nang hindi sinasabi doon or hindi ina-ask yung doctor if okay lang na mag-promissory note si patient. Pwede naman kasing ganun na sige, pinayagan namin mag-promissory note tapos may Beto Clinic pa sila. Then, kung hindi talaga kayang bayaran is i-ask namin dun sa doctor if pwede i-promissory note yung PF nila, professional fee. And kung pamayag, edi go, promissory note, go. Diba? Kaso lang, ang hindi okay sa kanila is, ayun nga, parang ang taas pa nila, yung gano'n. Parang, paano ba i-praise yun? Desisyon sila gano'n. May policy kasing sinusunod yung hospital. May policy kaming sinusunod na policy ng hospital kasi hindi naman kami dapat mag-decide agad na bumabalik ko or like hindi sinusunod yung policy. Ganun. Parang ang ano lang na ang selfish lang isipin na ganun yung gusto nila. Hindi. Dapat mag-promissory na kami ngayon kasi kung hindi kayo magbabayad. Like, ate ko, dito kayo nagpa-admit. Na prime naman kayo. So, alam nyo naman kung magkano yung or like estimate nung magiging bill nyo, magiging professional fee ng doktor. Nakausap nyo yun. Kinausap kayo ng doktor and ng admitting officer namin. So, ano hindi kayo magbabayad? Umagri kayo, may consent, etc. Na-inform kayo. So, anong hindi kayo magbabayad? And another thing pa, dun sa pamilya na yun, dun sa pasyente, relative ng pasyente na yun, noong una kasi kinausap siya ng kasama ko, diba? Then, the second time na pumunta ako ng window na yun, dun sa window namin pala, ako na yung nakausap nila. Then, habang kinakausap ko yung babae, yung mother siguro yun ng pasyente, syempre kinakausap ko malumanay, ini-explain ko na hindi kasi namin agad madidesisyonan yung regarding sa promissory note and kailangan muna nilang isettle yung professional fee nga ng doctors, etc. Ang hinahon kong kausapin sila while sila lumalakas na yung boses na naasar na, tapos yung father pa ng pasyente binibidyohan ako. Alam kong binibidyohan ako. Walang nakagano na nagse-cellphone na nakaharap, na nakababang ganyan. Nakaganyan siya.
Tapos nagsiselfone siyang gano'n. Ate ko, walang nagsiselfone ng gano'n. Tapos, hindi pa nga siya nagsiselfone eh. Nakaganon lang siya. The whole time. Nakaganyan lang siya. Nakababang gano'n, tapos nakatapat sa mukha ko. Sa mukha ko, plus dun sa asawa niya siguro nga. Nakausap ko. Tapos nung super nababother na ako, tsaka tinititigan ko talaga siya eh, yung lalaki, and yung phone niya, na baka makaramdam siya na, ate ko, alam kong binibidyohan mo ko, te. Kasi hindi niya naramdaman. And ayun, kinall out ko na siya, sabi ko, sir, hindi po ako nag-approve or di po kita binigyan ng consent, di po ako nagbigay ng consent na videohan niyo po ako. Alam ko pong binibidyohan niyo ako. Yung sinabi ko, ayun, tinanggal niya, te. Inend niya yung pagbibidyo. Ate ko, nakakaasar lang. Kasi, ang dali. I mean, hindi naman madali. Kasi, alam kong pera yun eh. What do I mean is, ang ayos-ayos mo silang kausapin, tapos parang i-invade nila yung parang comfort space mo kasi nga bibidyohan ka nila. Like, hello, bawal kaya yun, ate ko? May mga nakakasuhan dahil sa ganun. Kasi walang consent bago sila videohan or binibidyohan sila ng walang consent or walang approval, 'di ba? Kahit nga record, bawal eh. Kahit voice record, hindi pwede. Kahit nga screenshot, hindi pwede, 'di ba? So what more pa kung video, 'di ba? Nakikita na yung mukha ko, nakikita na yung kung nasaan ako, nakikita ko yung place, yung etc. etc. So no. Kinall out ko talaga siya na, sir, wala akong consent, hindi po ako nag-approve na videohan nyo ako. Tigil nyo po yan. So, ayun, tinigil niya. Kinabahan pa siya, ate ko. Kitang-kita ko na kinabahan siya. Kasi, nahuli siya eh. Hindi ko alam bakit ganun pa yung gagawin nila na videohan ka just to prove a point. Eh, bumabalik ko nga talaga sila. Kasi, gusto nila mag-promissory note na agad nang wala pang approval from higher ups. Kasi hindi naman kami ang makakapag-decide nun. Kung kami nag-decide nun, ate ko, i-care off namin yun. Kami ang magbabayad nun at the end, diba? Na hindi naman okay. Kasi hindi naman namin kayo kamag-anak, ate ko. Kahit nga kamag-anak ko, hindi ko makikare off habang or ma-endorse habang naka-admit sila dun. Kasi alam kong hindi ko kaya. What more sa taong nag-i-invade ng privacy ko and comfortability ko, di ba? No. Kasi no. Then, ayun, sinabi ko, wait, hintayin nyo na lang po yung reply or response nung supervisor namin. If ano po ang decision nila. Kung papayagan po ba kayo mag-promissory note or what. Kung hindi po kayo papayagan, then hindi po talaga tayo papayagan, ano? Kung ano po, kausapin nyo na lang sila bukas kung hindi talaga kayo pinayagan at hindi po kayo makaka-uwi ngayon. Andali, diba? Ang ganda ng pagkaka-explain. Kaso ate ko, gigil pa rin sila. Like, anong gagawin ko? Papauwiin ko kayo? Ti, wala akong pang-cover dyan sa bill nyo, ti. So, ayun. Naasar lang ako kasi alam mo yun, parang tinatakbuhan nila yung responsibilidad nila dun sa pasyente nila. Nakakaawa lang yung patient. Oo, nakakaawa yung lahat ng pasyente naman nakakaawa kasi may sakit na sila,
Tapos, alam mong, yung iba, life and death na talaga. Tapos, ang laki pa ng babayaran, which is unavoidable talaga if nagkasakit ka eh. Ewan ko ba sa sarili ko, be? Ang taba ko. Tapos, ganito iniisip ko na, nagkasakit ka eh. Tapos, ako, prone ako sa sakit. As in. So, ewan ko kung kailan ako magpapapayat. Prone ako sa heart attack, sa short breathing, sa headache, etc. High blood, ganun. So, kailangan ko na rin talaga magpapayat. Kaso lang, hindi ko kaya. Ayun. Ramdam ko sila. Gets ko sila. Kasi ganun din kami before. Grade 8 pa lang ako, ramdam ko na yung ate ko. Na walang-wala ka, pero gusto mong maging okay yung family mo, relative mo, na naka-confine. Kasi, before, na-confine din yung kapatid ko sa private hospital din. Tapos, ang laki din ng binayaran ng parents ko. And, alam mo yun, from school, mag-commute ako from school to city. Nasa, ano din yun, well, dun din sa city na pinagtatrabahoan ko ngayon. Kasi nga, yun lang naman yung city na malapit sa amin. And dito sa province lang namin talaga yun. So, ayun, na magbiyahe ako mag-isa. Para ako yung papalit na magbantay sa kapatid ko. Para makauwi si mama, makapagluto, makapag-ayos, ganon. Then, ako'y papalit. Tapos, sila mama, sila kung sino mang relative ko, sila yung mag-aayos dito. Tapos, ayun, napakalaking gastusin. Pero, umukay naman yung kapatid ko. Yun yung mahalaga. Nahirapan kami sa pagbayad, syempre. Kumuha pa ng loan yung father ko, nangutang sila mama, sinanla yung titulo ng lupa, ganon, para lang maging okay yung kapatid ko. So, ayun. Hindi lang siya once na-confine eh. Na-confine siya sa isang private hospital for 3 weeks. Then, after 3 weeks, nakauwi siya. Then, after a week, na-confine ulit siya sa isang hospital. Ng 2 days lang ata. Tapos, pinauwi na. Tapos, after nun, nang umuwi siya nun, dinala naman siya sa Manila para magpa-second opinion. Sabihin na natin second opinion. Pinatingin sa ibang doktor. And, ayun, maraming sacrifices, of course. Maraming hardship, maraming pagod. Kaso lang, responsibilidad talaga natin yung mga minamahal natin sa buhay, syempre. And, hindi ko naman sinasabing kailangan natin palagi mag-sacrifice. Pero, mas gusto ko nang ipaglaban yung mahal ko sa buhay kaysa bitawan sila, ganon. Ganon yung logic ko eh. Okay lang na maghirap ako basta umukay yung health nung family ko, nung kapatid ko, nung parents ko, ganon. So, ayun. So, ayun. Ano pa ba? Yun lang naman. Then, meron
napauwi na namin yung isang pasyente namin na since July, naka-admit. Ate ko, July, August, September, October, magno-November na magpo 4 months na siyang naka-admit. Buti na lang umuwi siya ngayon. Ngayong araw, Diyos ko, ang sakit niya sa ulo. Lahat ng reason na nila. Lahat ng excuses and excuse na nila. Ewan ko. Naaawa na rin ako sa ibang doctors namin talaga na walang magagawa talaga kasi palaging napopromissory note yung professional fee. Ganon. Napaprime naman nila or na-estimate nila yung professional fee nila from the admission day or like kung kailan sila na-refer doon sa pasyente na yun. Ganun. Nakakaawa din sila. And nakakaawa din yung mga pasyente and yung mga relative and families ng pasyente. Of course. Pero two-way din yan ginagawa ng doctors yung best nila. So, kailangan talaga natin silang bayaran sa professional fee nila. Kasi pinagaling nila tayo Yung ganun. And super love ko yung mga yung mga doktor na ano bang ita-term ko doon? Like, yung okay yung professional fee rate nila na hindi mataas or hindi super taas. As in, yung reasonable. Ayun, reasonable yung professional fee. Super. Ay, salute them. Well, I love doctors pa rin naman. Pero super duper salute ko talaga sa mga doctors na reasonable yung professional fee. Every doctors are doing their jobs well, great, perfectly. Well, wala naman perfect, pero they're doing their best. So, ayun, I salute every doctor. Then, ayun, 23 minutes na to. Everyday, patagal yung video ko. Uy, grabe ka naman ang daldal mo So, yun. So, yun na lang muna for today. Ayun. Bye-bye. That's it for today. And today is October 29, Wednesday. Bye-bye.